Naranasan mo na ba ang matukso o tuksuhin? Paano naman ang pumatol sa tukso? Naranasan mo na ba ito? Pinagsisihan mo ba o sinabi mo na lang na charge to experience ang lahat? Naranasan mo na rin bang labanan ito? Ano nga bang pakiramdam kapag nalabanan mo ang tukso? At ano nga ba ang pakiramdam kapag ikaw ay tuluyang nahulog dito? Atin pong pakinggan at tunghayan ang kwento natin sa araw na ito na pinadala sa atin ng ating solid listener na si Ayana. Pinadala niya ito via our Facebook page. So wag na nating patagalin. Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sa laro ng tukso, kailanman ay wala raw nananalo. Kaya maiging ito'y iwasan na lang at wag nang lapitan pa. Pero paano kung ang tukso na lang na ito ang nagbibigay ng kakaibang ligaya sa'yo? Paano kung tanging ito na lamang ang nagbibigay halaga sa iyong pagkababae at sa iyong buong pagkatao? Hahayaan mo bang ito ay mawala at tuluyan itong iwasan? O susuko ka sa tukso para ikaw ay lumigaya kahit papaano? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia. Magandang araw din sa lahat ng mga taong nasa likod nitong iyong YouTube channel. Matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo. Matagal ko na pong iniisip na magbahagi rin ng sarili kong kwento. Kaya lang, Mama Mia, natatakot po ako. Nung una ay takot po akong husgahan, lalo't alam ko na meron akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko. Pero naisip ko ang lagi mong sinasabi sa iyong programa, Mama Mia, na sino nga ba ang walang kasalanan? Sino nga ba ang malinis sa atin? Wala naman. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na wala na akong pakialam pa kung ako man ay husgahan ng iba. Nais ko lamang magbahagi nitong aking sulat dahil wala pong ni isang may alam tungkol sa ganitong side ko sa buhay. Ang akala kasi ng iba ay strikto ako. Strikta. Hindi malapitan. Ang hindi nila alam, tulad ng karamihan, ay may tinatago din akong lihim. May tinatago din akong kakaibang pagkatao. Isang pagkatao na kabaliktaran naman talaga sa paningin sa akin ng lahat. Itago niyo na lamang po ako sa ngalang Ayana. 29 anyos na ako, Mama Mia. Single, responsible, at meron po akong disenteng trabaho sa isang tech company sa May Ortigas. Kilala po ako bilang isang seryosong babae. Kilala rin ako bilang isang babaeng maayos manamit at palaging may deadline na hinahabol sa opisina. Isang babaeng workaholic, hindi marunong mapagod lalo na pagdating sa pagtatrabaho. Isang babaeng ang akala ng lahat ay role model. Isang babae na ang akala ng lahat ay hindi makabasag pinggan. Strikto pagdating sa trabaho pero seryoso naman pagdating sa buhay. Pero Mama Mia, sa likod po ng suot kong blazer, sa ilalim ng matitigas kong tindig, ay may bahagi sa akin na matagal nang natutulog. Isang parte ng pagkatao ko na matagal nang gustong magising. Magliyab, magwala sa kontrol, at gusto nang kumuwala. Gusto nang magpakita sa araw
at hindi na lamang magkukubli sa kadiliman. Ang akala ko, Mama Mia, ay habang buhay ko siyang maitatago. Akala ko habang buhay ko siyang makokontrol. Matagal ko nang alam na meron akong ganitong side. Kasi Mama Mia, kapag mag-isa lamang ako, wala po akong ibang ginagawa liban lamang sa panonood ng mga palabas sa internet na hindi angkop sa mga bata. Sa panonood ng mga malalaswang video. Opo, Mama Mia. Mahilig akong manood sa ganon. Lalo na yung mga storya ng tungkol sa tukso, tungkol sa pagtatraidor, tungkol sa cheating. Opo. Aaminin ko po sa inyo, Mama Mia. Santa man ako sa labas, santita naman ako sa loob. Kapag mag-isa lang ako ay nasa loob lang ako ng aking apartment. Nakalak lahat ng pintuan, nakalak lahat ng bintana. Nakakover ang dark curtains ko o blackout curtains. Naka-headphone ako. Naka-full volume iyon at nanonood ako ng mga malalaswang video. At pagkatapos noon ay sisimulan ko po ang aking pagsasarili. All by myself, ika nga ng iba. Akala ko ay habang buhay lang ako sa ganon, sa pantasya, at hindi kailanman magkakaroon ng katotohanan ang lahat. Pero nagbago ang lahat nung dumating siya. Si Matthew. Mama Mia, hindi ko naman agad pinansin si Matthew. Hindi ako ganon, lalo na sa mga bagong empleyado ng aming kumpanya. Lalo na kung consultant lamang ito at alam ko naman na hindi magtatagal sa kumpanya. Pero aaminin ko po, Mama Mia. Aaminin ko na noong unang araw ng orientation niya ay napalingon at napatitig ako ng bahagya sa kanya. Hindi dahil sa pogi siya, pero dahil may kakaibang aura po siya, Mama Mia. Yung tipong may bahid ng konting yabang, pero hindi naman yung yabang na nakakainis at nakakagalit. Maayos siyang manamit. Cool, pero halata mong hindi pilit. Halata mong natural ang pagiging cool niya. Tahimik siya, Mama Mia. Pero alam mong may laman ang kaniyang isipan. Noong una kaming pinakilala sa isa't isa, ay hindi kaagad siya nagsalita. Pero yung titig niya sa akin, mainit. Yung titig niya ay animoy may mga kamay na humahaplos sa aking kalamnan. At para bang hinuhubaran na niya ako ng damit, gamit lamang ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, Mama Mia, kung may nakapansin ba noon sa klase ng pagtitig na ginagawa niya sa akin. Pero ako, kitang-kita ko po kung paano niya ako titigan. Ewan ko kung imagination ko lang ba yun. Hindi ako sigurado. Kaya lang, never pa naman akong nakaramdam ng ganon sa mga kapwa ko empleyado. O kahit nga sa mga kaibigan na nagpapakilala sa akin. O sa mga lalaking nakakabanggaan ko sa mall, sa palengke, o sa park. Tanging siya pa lamang ang nagparamdam sa akin ng ganon. Na para bang nalilito at naliliyo na ako. Titig pa lang niya, Mama Mia. Siguro dahil matangkad si Marco. Bukod sa matangkad ay maganda din ang postura ng kanyang pangangatawan. Bagay na lagi ko pong nakikita at pinagpapantasyahan sa mga pinapanood ko pong mga videos. Hi Miss Ayana, I'm Matthew.
Naka-assign ako sa team mo bilang consultant. Hello, project manager naman ako. So kahit consultant ka, please bear in mind na ako pa rin ang boss mo rito. Sabi ko, napilit pinapatatag ang boses ko. Pero ngumiti naman ako sa kanya. Yung tipo ng ngiti na semi-deadma pero semi-power move din. Ngumiti rin siya sa akin. Yung ngiti na para bang nanghahamon, Mama Mia. Yung ngiti na para bang sinasabi niya sa akin, okay, let's see who ends up on the top. At doon nga nagsimula ang lahat. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, hindi ko ipagkakait na malaman ninyo na mula nung makilala ko po si Matthew, kapag mag-isa na lang ako sa apartment at kapag nandun na ako sa halos gabi-gabi kong routine na panonood ng mga rated 18 sa mga internet, aaminin ko na kapag tinitignan ko yung lalaking bida doon sa pinapanood kong video, ay ang nakikita ko na ay mukha ni Matthew. Nung una ay sinasaway ko pa ang aking sarili. Ano ka ba naman, Ayana? Hindi mo siya dapat pinagpapantasyahan. Pakontento ka nga, ang gwapo-gwapo ng mga lalaking bida dyan sa pinapanood mo. Pero ewan ko, nawalan ako ng thrill dun sa mga lalaking yon. Kahit na ang tema pa naman ng mga pinapanood ko ay pareho pa rin ng dati. Para bang nakakasawa yung kanilang mga pagmumukha. Hanggang sa tinanggap ko na lang sa sarili ko na oo nga't attracted ako kay Matthew. At oo nga't pinagpapantasyahan ko siya. Pantasya na alam ko naman na hanggang sa loob lamang ng apartment ko at hindi ko na pwedeng dalhin sa trabaho. Sige na nga, hayaan mo na, Ayana. Siya na lang ang pagpantasyahan mo pero dapat itanim mo sa utak mo na oras ng trabaho dapat ang iniisip. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko at pilit ko rin namang iniintindi at pinapanindigan. Sa mga sumunod na linggo, Mama Mia, dumami ang interaction sa pagitan naming dalawa ni Matthew. Pero laging may hangin ng tensyon na nasa pagitan namin. Hindi ko alam kung nararamdaman din ba niya yon o dahil lamang alam kong pinagpapantasyahan ko ang taong ito tuwing gabi. Hindi niya ako pinipilit na makipag-usap sa kanya. Pero lagi po siyang naroroon. Lagi ko po siyang nakikita at aaminin ko, Mama Mia, na nade-distract na po ako sa presensya niya. Aaminin ko na may mga pagkakataon na napapatitig ako sa kanya kapag hindi siya nakatingin sa akin at napapaisip ako dun sa mga pinapanood kong mga palabas sa internet. Napapaisip ako kung paano kaya kung kaming dalawa yung bida dun sa palabas na yon. Naaapektuhan ang pagkababae at pagkatao ko kapag ginagawa ko yon. Kaya naman pilit kong pinofocus ulit ang aking sarili sa trabaho. Pilit kong iniiwasan yung bagay na hindi ko dapat maramdaman kay Matthew. Pero naging ganoon ang siste naming dalawa. Kung saan-saan ko na lang siya nakikita. At hindi ko na halos maiwasan na makapag-isip ng mga bagay na hindi dapat at hindi naman formal bilang magkatrabaho kaming dalawa. Sa pantry, kapag nandun ako, ay bigla-bigla na lang siyang lalapit sa akin. Hindi ko alam kung tinutukso din ba niya ako, kung napapansin ba niya ang tensyon at init sa katawan ko, o sadyang ganun lang talaga siya.
Bigla siyang sumusulpot sa likuran ko kapag nasa pantry ako at nagtitimpla ng kape. Hindi ko maiwasan na maging mas mainit pa ang aking nararamdaman kaysa sa kape na tinutunaw ko. Sa meeting naman ay hihirit siya ng comment na para bang ako lang ang kausap niya. Para bang walang ibang tao sa mundo naming dalawa. Pilit kong binabaliwala yon. Pilit kong ginagaslight ang sarili ko. Sabi ko, imagination ko lang lahat yon dahil nga attracted ako kay Matthew. Sabi ko, wala namang ibig sabihin si Matthew sa mga ginagawa niya. Sadyang nilalagyan ko lang talaga ng mali siya dahil ako itong nagnanasa sa kanya ng lihim. Pero isang gabi, Mama Mia, nag-overtime ako noon dahil marami akong kailangang gawin. Ilang araw na kasi akong distracted kay Matthew, kaya hindi ko matapos-tapos ang mga trabaho ko. Hindi naman pwede na sabihin ko sa iba na ipagawa ko sa kanila ang trabaho ko. Hindi rin pwede na magahol ako sa oras kapag deadline ko na dahil alam kong pagagalitan ako ng boss ko. At bukod pa riyan, baka magtaka siya kung bakit ako nalilate na ngayon. Kung bakit hindi ko na nagagawa sa tamang oras ang mga pinapagawa sa akin na hindi naman ako ganito dati. Natatakot ako na baka malaman at mahalata nila na distracted ako simula nung dumating sa kumpanya namin itong si Matthew. Akala ko noon ay wala na siya, Mama Mia. Akala ko noon ay umuwi na siya kaya inisip ko na makakapag-concentrate na ako sa aking trabaho. Mag-aalas 8 na noon. Medyo kumakalam na rin ang sikmura ko pero pinilit ko pa rin tapusin ang trabaho ko. Ako pa naman yung tipo na kapag iniiwan ang trabaho ay natatamad na akong balikan pa ito. Ako na lang ang mag-isa sa floor na yon. Tahimik, kaya pihadong makakapag-concentrate ako. Tinanggal ko muna si Matthew sa isipan ko at tinanggal ko na muna sa isipan ko na gabi na. Para hindi ko maisip yung halos nightly ko ng routine na ginagawa sa apartment. Akala ko, Mama Mia, ay makakatapos na ako ng mga gawain ko dahil sa wakas ay wala ng Matthew na nagpapakita at umeestorbo sa isipan ko. Kaya lang, bigla naman siyang dumating. Walang kakatok-katok. Bigla na lamang siyang tumayo sa gilid ng mesa ko at bigla na lang nagsalita ito. Halos mapasigaw pa ako nung nagsalita siya, Mama Mia, dahil hindi ko nga namalayan ang pagdating niya sa sobrang focus ko sa aking ginagawa. Alam mo, Ayana, hindi bagay sa'yo ang stress. Nakakagulo sa ganda mo eh. Sabi niya na yung boses niya ay para bang mas lalong lumalim. Mas lalong naging romantiko at mas lalong nakakakilig sa kaloob-looban ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa gabi na yon, di ba sabi nga nila kapag gumagabi na ay lumalalim na ang boses ng mga tao? O dahil lang ba imagination ko ulit yon? Hindi ko alam pero nadala ako dun sa boses niya. Sa lalim ng kaniyang boses. Matthew, sagot ko habang hindi tumitingin sa kanya. Puro ka naman bola. Sabi ko at binawi ko ang tono ko kanina. Hindi naman ako nambobola, lalo na kapag pagdating sa'yo. Pero kung gusto mong subukan, pwede ko rin namang ipakita at iparamdam sa'yo kung gaano ka kaganda eh. Ano? Paano mo naman ipapakita yon? At ano nga ulit yung ipapakita mo? Ipapakita ko kung gaano ako kasarap
mag-alaga, at kung gaano ka kasarap alagaan. Ang mga magagandang katulad mo, masarap alagaan eh. Sabi niya, sabay kindat pa niya ng malandi sa akin. Buong linya niya, Mama Mia, ay tila ba kinikilabutan ako. Kinikilabutan hindi dahil dala ng takot. Kinikilabutan ako dala ng matinding antisipasyon kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin sa kaniyang mga sinasabi. At Mama Mia, nakakahiya man pong aminin, pero na-imagine agad ng utak ko ang pag-aalagang sinasabi niya. Alam kong hindi ko na lang yon imagination. Alam kong nakikipaglandian na sa akin si Matthew. At alam ko, Mama Mia, na hindi malabo na mangyari yung nasa utak ko at yung ginagawa ko gabi-gabi. Hindi ko alam kung ano ba ang ipapakita kong reaksyon sa kanya. Kung tatawa ba ako, magpapakita ng inis, o magpapakita na tulad niya ay natutokso na rin ako sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Humiling na lang ako at pinigilan ko ng sarili ko. Pero hindi ko siya pinalayas. Hindi ko siya pinaalis. Sa halip ay tumayo ako, pumunta ng pantry at sumunod naman siya sa akin. Pagdating doon ay binuksan ko yung coffee machine namin sa opisina. Wala kaming imikan, pero ramdam mo ang umiinit na tensyon sa pagitan naming dalawa. Ilang saglit pa ay natapos na ang paggawa ko ng kape. Nagsalin ako ng kape sa 2 mug and I offered him dahil 2 naman yung sinalin ko. Kape, you like? Sabi ko. Sure, sabi niya. Pero kung may halong asukal ng labi mo, baka mas masarap pa ito. Mama Mia, hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa. Harapan na ang panlalandi niya sa akin. Siguro nagkaroon nga siya ng lakas ng loob dahil alam niyang kaming 2 na lang ang nasa floor na yon. Napamura pa ako noon sa isipan ko. Sinabi niya talaga yon? O baka imagination mo lang, Ayana? Pero alam ko, dinig ng 2 tenga ko ang mga sinabi niya. At kita ko sa kanyang mga ngiti ang panunuksong ginagawa niya sa akin. Hindi ko siya pinansin. Kahit na ang totoo ay nagwawala na sa loob ng pants ko ang aking pagkababae. Pero buong gabi naman ako noon na hindi rin mapakali dahil doon, Mama Mia. Pagkatapos noon ay binilisan ko na ang trabaho ko. Kahit na hindi pa ako natapos ay pinatay ko na ang computer ko at umalis na ako. Aalis ka na agad, sabi niya. Ihahatid na lang kita. Matutokso na sana ako, buti na lamang at meron namang tumawag na guard sa akin. Sabi niya, nag-aantay na raw ang taxing pinatawag ko. Yes, nagpatawag ako ng taxi, Mama Mia, at buti na lang dahil ginawa ko yon. Kasi kung hindi ko yun ginawa, ay hindi ko alam kung saan na kami pupuluting 2 ni Marco. I mean ni Matthew. Hindi ko alam kung saan na kami mapupunta kung pumayag akong magpahatid sa kanya. Sige ha, nandyan na yung taxi ko, Matthew eh. Una na ako. Sabi ko at bumaba na agad ako at hindi na hinintay pa ang kanyang magiging sagot. Habang nasa taxi ako ay hindi ako mapakali, Mama Mia. Pinabilisan ko pa sa driver ang kanyang pagmamaneho dahil hindi ko na makontrol ang sarili ko. Hindi pa nga ako kumakain sa gabing yun pero nawala ang kalam ng sikmura ko. Mas matindi ang init na nararamdaman ko sa aking katawan.
Pagdating ko sa apartment ay agad ako nagbayad ng ₱500 at hindi ko na kinuha yung sukli. Ganun ako na nagmamadali, Mama Mia. Noong nakapasok ako ay agad kong tinapon ng mga gamit ko at agad akong naghubad. Humarap ako agad sa personal computer ko at binuksan na yung internet. At sinimulan ko ng imaginein si Matthew. Kinabukasan ay nag-behave naman siya. Parang walang nangyari nung nakaraang gabi. Parang hindi niya ako sinubukang tuksuhin. Kaya akala ko baka laro-laro lang talaga sa kanyang lahat. Baka talagang mapanukso lang siya at hanggang dun lang yon. Pero may isang eksena na kailanman ay hindi ko makakalimutan, Mama Mia. Lunch break noon. Medyo late na akong lumabas dahil meron pa akong maraming ginagawa kasi nga hindi ako natapos nung nakaraang gabi. Pagdating ko ng pantry ay siya na lamang ang nandoon at wala nang iba. Tapos na sigurong kumain yung mga kasamahan namin. Naka-t-shirt lamang siya, yung t-shirt na medyo hapit sa kanyang katawan. Mukhang nag-gym pa nga siya bago pumasok. Batak na batak ang mga muscles niya at pawisan pa ang leeg niya, Mama Mia. Pero hindi naman nakakadugyot sa itsura niya yung pawis na yon. Bagkus ay nakakadagdag pa ng kanyang appeal sa akin. Ano bang nangyayari sa iyo, Ayana? Hindi pa ba sapat yung ginawa mo kagabi? Hindi ka pa ba nakontento sa mga laruan mo? Sabi ko sa utak ko. Tumingin siya sa akin. Hined to foot niya ako, Mama Mia. Alam mo, bagay sa iyo yung beige. Lumalabas yung hugis ng katawan mo at yung kaputian mo. Alam mo, Matthew, sira ka talaga, no? Sabi ko habang kunwari pang natatawa. Pero ang totoo, Mama Mia, tumitibok-tibok na naman ang dibdib ko. At hindi lang dibdib ko, kundi pati na ang pagkababae ko. Ang pagtibok na yon ay mas mabilis at mas matindi kaysa sa dati. Lumapit siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako lumayo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umatras. Ayana, hindi ka ba kahit konti lang naakit sa akin? Malandi niyang tanong. Hindi. Sagot ko naman na pilit pinapatatag ang aking sarili. Sigurado ka? Tanong niya. Oo. Bakit nanginginig yung kamay mo? Tiningnan ko ang kamay ko at napamura pa ako, Mama Mia. Totoo nga, hindi ko pala napapansin. Pero nanginginig na pala ang ilan sa mga daliri ko. Tumawa siya pagkatapos ay umalis siya na para bang walang nangyari. Naiwan akong tulala, nangingiti at naguguluhan at nagiinit ang buong katawan. Pag-uwi ko ng gabing yon ay hindi na naman ako mapakali. Umuulan, malamig ang paligid. Bumabaha na nga sa ilang mga barangay sa Maynila. Pero ang katawan ko ay mainit na para bang sinisindihang apoy. Nasa utak ko ulit ang boses niya, ang mga tingin niya, ang lakas ng loob niya at ang nakakatakot na panunukso niya sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako naiinis. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natatakot. At parang gusto ko pa. Parang nag-iinit pa ako lalo sa mga sinasabi niya. At dun ko nare-realize, Mama Mia, mukhang
mawawalan na ako ng kontrol sa sarili ko. Nagsisimula na po akong bumigay. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi naman po si Matthew ang magiging unang karanasan ko kung sakali. Meron naman na akong mga karanasan dati sa mga nobyo ko. Isa nga sa pinakamatagal kong boyfriend noon ay si Danilo. Tumagal ng halos 4 na taon ang relasyon namin at halos nga magka-live-in na kami dati. May nangyayari din naman sa amin pero hindi ako nakakaramdam ng ganitong klase ng panginginig at pananapik. Hindi ako nagiinit sa kanya ng ganito. Si Matthew, wala pa nga siyang hinahawakang bahagi ng katawan ko ay para na akong nagdidiliryo sa sobrang init. Hindi katulad ng ex ko dati na parang wala lang naman yun, Mama Mia. Ang totoo, hindi ko po alam kung bakit nagkaganito. Naalala ko pa nga si Danilo. Halos 4 na taon kami pero kahit kailan, wala akong naranasang apoy sa pagitan naming dalawa. Halik, oo. Yakap, oo. May nangyayari sa amin pero ang totoo, pakiramdam ko lahat ng yun ay scripted. Lahat ng yun galing sa libro. Lahat ng yun ay parang pinag-aralan. Parang nagmahal kami sa isip, hindi sa katawan. Kaya nga nung maghiwalay kami, ay halos hindi ako naapektuhan. Hindi ako umiyak. Hindi nga ako siguro nasaktan eh. Ang naramdaman ko lamang ay pangangailangan. Isang parte sa akin ang tila ba hindi kailanman nakokontento kahit pa kay Danilo at sa mga iba pang naging boyfriends ko, Mama Mia. Hindi katulad ngayon. Hindi katulad ngayon kay Matthew. Kakaiba. Kakaiba ang damdamin ko para sa kanya. Kakaiba ang init ng katawan ko kapag malapit siya. Mama Mia, hanggang naging ganun na ang ritual naming dalawa ni Matthew sa opisina kapag walang tao. Sure, meron namang mga CCTV pero may mga bahagi sa office na hindi sagip ng CCTV. Kumbaga, dead air doon sa part na yun, Mama Mia. Kapag nandun ako, ay dun pumupwesto din si Matthew. Ang totoo, ay parang kabisado na nga naming dalawa kung saang parte kami ng buong opisina makakatago sa mga CCTVs. Pero wala pa namang nangyayari sa amin. Puro tuksuhan lang, puro landian lang. Puro titigan, puro salita. Wala ngang hawak-hawak eh. Ewan ko pero hindi po ako nagsasawa. Tila sa bawat araw na panunukso niya sa akin ay parang mas lalo pang nag-iinit ang pakiramdam ko sa kanya. Hanggang sa dumating ang aming team building. Ang pinakapaborito at pinaka-kinatatamaran kong event ng opisina. Pero ngayong andun na si Matthew, ay para bang may kakaibang excitement sa dibdib ko. Ilang taon na rin naman ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko pero never pa akong na-excite ng ganito kasobra at katindi sa isang team building. Mama Mia, kabisado ko na kasi talaga ang team building namin. Lagi po itong 2 gabi. Lagi po kaming nasa resort. Sa pagkakataon na yon ay nakaramdam ako na para bang may kakaibang mangyayari. Resort na yun eh. Hindi na bawal doon. Wala nang CCTV doon. Kaya sa resort na inupahan namin sa Batangas, magkakahiwalay ang mga kwarto ng lalaki at babae pero nasa iisang bahay lamang kaming lahat. 3 araw, 2 gabi, at 1 pagkakataon. Hapon pa lang ay nagsimula na ang mga pahapyaw naming titigan sa isa't isa.
Aaminin ko, Mama Mia, na pati ako ay nakikipagmatigasan na rin ng titig kay Matthew. Nakasuot ako noon ng simpleng summer dress, floral, manipis, maluwag pero bumabagay naman sa aking katawan. Ganun talaga ako eh. Hindi po ako yung tipo na mahihilig sa mga mahahapit na damit. Hindi ako yung tipo na mahihilig sa mga revealing at maiikling damit. Kaya nga kung titignan mo ay napakadesente ko talaga. Kung titignan mo ay halos hindi ako gagawa ng kahit na anong kalaswaan. Kaya naman hindi talaga mahahalata at hindi malalaman ng kahit na sino na sa likod ng mga disenteng damit na yon ay may kakaibang pagnanasa at pananabik na tinatago. Pananabik na tanging ako lamang ang nakakaalam. Hindi. Baka sa ngayon, alam na rin ni Matthew. Mama Mia, nung araw na yon, kahit na hindi naman ako mahilig na magpapansin, hindi ko alam kung bakit pero gusto kong mapansin ako. Particularly ni Matthew. Gusto kong siya ang makapansin sa akin. At hindi nga ako nabigo. Natupad nga ang pantasya kong pansinin ako ni Matthew. Alam mo, hindi ko alam na marunong ka palang ngumiti ng ganyan. Bulong niya sa akin habang nakaikot ang mga kaopisina sa bonfire. Magkatabi kami noon. Walang mali siya sa paningin ng iba. Pero sa akin, pakiramdam ko, Mama Mia, ay mas mainit pa ang singaw ng mga katawan namin kaysa sa bonfire sa aming harapan. Hindi rin ako marunong ngumiti sa bastos. Sabi ko pa sa kanya ng pabulong din. Habang yung iba ay nagkakantahan, nagkukwentuhan, nagigitara, nagtatawanan. Kaming dalawa naman ay para bang meron pong sariling mundo sa amin. Para bang kaming dalawa lang ang nasa mundong yon. Paano kung bastos nga ako, pero tapat naman? Tapat sa ano? Tanong ko. Tapat sa kung anong gusto ko. At ikaw yon. Walang iba. Sabi niya sa akin na mas nilapit pa ang kanyang labi sa aking tenga. Pagkatapos noon ay tila sinadya pa niyang maging mahangin ang pagsasalita niya. Kaya nanayo ang lahat ng balahibo ko sa aking katawan, Mama Mia. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero syempre, hindi ko yun pinakita at hindi ko yun pinahalata. Hindi ako nagpapahalatang kinakain na ako ng tukso, na nilalamon na ako ng init na nararamdaman namin ni Matthew sa isa't isa. Mama Mia, alam ko na hindi lang ako ang nakakaramdam nun. Alam ko na at sigurado na akong siya yun dahil ramdam ko sa singaw ng kanyang hininga. At hindi lang yun dahil sa bonfire. Alam kong totoo yun. Gabing-gabi na, habang mas lumalalim ang gabi ay tila ba mas lumalakas ang tensyon at tukso sa pagitan naming dalawa. Umiinom na noon ang lahat. Nasa isang sulok ako ng sala, nagkukunwaring pagod dahil hindi naman po ako umiinom. Yes, Mama Mia, hindi ako umiinom. Disente akong manamit. Kaya kung tutuusin, aakalain mo talaga na isa po akong huwarang babae. Isang Maria Clara kumbaga. Habang nasa sulok ako ng sala ay dumaan siya. Walang imik. Bigla na lang ang kamay niya ay dumapo sa likod ko. Sandaling dampi lang yun, pero parang nakuryente ako ng bulta-bultahi sa aking katawan. Sobra-sobra ang kuryenteng yon na hindi ko na malaman, Mama Mia, kung paano ba ako magre-react.
Nung nakaraan na siya sa akin ay bigla niya akong tinawag. Ayana? Sabi niya sa mahinang boses na alam kong kaming dalawa lang ang nakakarinig. Hmm? Sagot ko naman. May gusto sana akong sabihin sa'yo pero hindi pwede dito. Ano? Saan naman? Sagot ko at hindi ko na maitago ang antisipasyon sa mata at sa tanong ko na yun. Doon, sa may terrace. Walang tao doon eh. Ang terrace, Mama Mia, ay dadaan ka sa parabang isang glass window o glass door ba ang tawag doon. Tapos natatakpan pa yon ng makapal na kurtina. Kaya kung nasa labas kayo, wala talagang makakakita sa inyo mula sa loob. Umuna siya at naglakad na papunta sa terrace. Ewan ko pero hindi ko napigilan ang sarili ko. At heto na nga ako. Sumusunod sa kanya. Wala sa plano, pero parang dinadala na ng tukso ang mga paa ko. At hindi na rin ako lumaban pa sa tuksong bumubulong-bulong sa akin. Pagdating namin sa terrace ay tahimik, malamig ang hangin, madilim, tanging ilaw lang ng buwan ng saksi. Kahit malamig ang hangin ay nag-iinit ang pakiramdam ko. Lumingon siya sa akin. Tumitig at tumitig din ako pabalik. Walang sali-salita pero naglaban ng mga mata namin sa napakatindi at napakainit na titigan. Hanggang sa siya ang bumasag sa titigan na yon. Pwede ba kitang halikan? Tanong niya sa akin ng diretsahan. Hindi pwede. Sagot ko at mahinang-mahina ang boses ko. Mama Mia, sinabi lang yon ng bibig ko dahil yun ang utos ng utak ko. Pero ang buong katawan ko ay sumisigaw na at sinasabing kahit tagal ko na itong hinintay. Bakit nandito ka kung hindi mo rin ito gusto? Tanong niya at napatigil ako. Wala na. Huling-huli na niya ako. Wala nang saysay kung lalaban pa ako. Wala nang saysay kung tatanggi pa ako. Kaya naman tumango na lang ako. Bahagya. At yun lang ang kailangan niya, Mama Mia. Tinawid niya ang konting spasyo na namagitan sa aming dalawa. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako. Dahan-dahan, mainit, maingat. Pero palalim ito ng palalim. Hanggang sa dumampi ang kamay niya sa bewang ko, Mama Mia. Hanggang sa hinila pa niya ako para mas lalong magdikit ang katawan namin sa isa't isa. Hanggang sa naramdaman ko ang tibok ng puso niya laban sa tibok ng dibdib ko. Pero hindi pa yon ang gabi. Hindi pa yon ang gabi na tuluyan akong bumigay. Pero dun na nagsimula ang lahat. Dun nagsimula ang lihim na mapanuksong laro sa pagitan naming dalawa ni Matthew. Pagbalik namin ng Maynila, normal pa rin ang kilos ko. Pero ang totoo, Mama Mia, wasak na ang katahimikan ng mundo ko. Lagi ko nang inaabangan kung kailan siya papasok sa trabaho, kung kailan siya ngingiti, titingin at babati sa akin, kung kailan siya lalapit. At hindi nga niya ako binigo, Mama Mia. May mga gabing para bang kahit na wala kaming usapan, ay sinasadya naming magkasabay sa elevator. May mga araw na iisa ang lakad ng mga paa namin pauwi. Mga lihim na chat, mga kumusta ka na sa 10 oras ng gabi. Hanggang isang araw,
Habang nasa opisina ako ay nag-text sa akin si Matthew. Hatid na kita, gabi na rin. Ayokong mag-isa kang umuuwi kapag ganitong gabing-gabi na. Kahit na may ginagawa pa kami noon, Mama Mia, at nag-overtime pa kaming lahat dahil may ginagawa kaming presentation, ay nagpaalam na ako sa team ko. Kanina pa lumabas si Matthew. Kaya alam ko na walang makakahalata sa loob na sabay kami. At lumabas na nga ako, Mama Mia. Doon pala siya nagantay sa may gilid ng building. Umuulan noon. Tulad ng unang gabing hindi ko siya makalimutan. Agad na niya akong pinasakay sa kanyang sasakyan at wala nang pagdadalawang isip pa na sumakay nga ako. Dahil ayoko rin na makita kami ng guard o kahit na sinong nakakakilala sa aming dalawa. Sa loob ng kanyang sasakyan, malamig na malamig ang aircon. Siguro dahil malamig din mula sa labas. At tahimik kaming dalawa. Hindi ko na kayang itago pa to, Ayana. Bulong niya sa akin habang nakahinto kami sa may stoplight. Matagal ang stoplight na yon, Mama Mia, dahil crossing po yon. Hindi mo kailangang sabihin yan, sabi ko. Pero gusto kong iparamdam sa'yo. Humawak siya sa kamay ko. Ang hawak na yon ay punong-puno ng mali siya. Tinitigan ko ang hawak niyang yon, Mama Mia. At wala akong ginawa para ito ay bawiin dahil kahit na mainit ang pagkakahawak niya sa kamay ko, ay nagdadala naman yon ng kakaibang mensahe sa dibdib ko. Nagdadala yun ng kakaibang kuryente na para bang nagpapakalma at the same time ay nagpapabaliw sa akin. Umuwi akong nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa init na hindi ko maipaliwanag. Mama Mia, hindi na nga namin pinigilan pa ni Matthew ang nararamdaman namin sa isa't isa. Tuluyan na kaming bumigay sa mapaglarong tukso ng tadhana. Tuluyan nang bumigay ang katawan namin sa isa't isa. Ang unang gabi na pinagsaluhan namin. Hinding-hindi ko yon malilimutan kailanman. Dahil ang gabing yon ay punong-puno ng init. Punong-puno ng katuparan ng mga pantasya ko sa kanya gabi-gabi kapag mag-isa lamang ako sa aking apartment. Mama Mia, tulad nung mga nakaraang gabi, ay tinext niya ako. Hindi na umuulan noon. Sabi niya, ihahatid niya ulit ako. Parang naging normal na lang sa amin na ihatid niya ako pauwi. Kaya naman nagpaalam ulit ako sa team ko. Alam kong may pagtataka na sa mga utak at mga mata nila. Hindi kasi ako yung tipo na umuuna o nauunang umuwi sa buong team. Ako kasi yung tipo ng boss na sinisigurado ko talaga na maayos at tapos na ang lahat bago ako umalis ng opisina. Pero sa mga nakaraang gabi ay nauuna akong umalis sa kanilang lahat. Dahil nga nag-aantay sa akin si Matthew sa labas. Alam kong may pagtatanong na sa kanilang utak. Meron ngang isa na ka-team ko na talagang isinaboses na niya ang tukso niya sa akin. Uy, si Ma'am Ayana, baka may love life ka na, Mama. Hindi ka naman ganito dati. Sabi niya. Medyo nagulat pa ang lahat dahil hindi po ako yung tipo na nabibiro ng kahit na sino sa opisina. Seryoso po kasi talaga ang tingin nila sa akin. Siguro, Mama Mia, sadyang hindi niya lang talaga napigil pa noon ang utak niya at nasabi na niya ang mga intrusive thoughts niya. Ngumiti lamang ako at sinabi kong
meron lang akong mga inaasikasong importante ngayon. Andito kasi ang kapatid ko kaya kailangan ko siyang samahan. Pagsisinungaling ko sa kanila. Wala naman akong ka-close sa opisina kaya walang may alam na lahat ng mga kapatid ko ay nasa ibang bansa na. Walang may alam na nag-iisa na lang ako sa buhay. Kaya nagagamit ko sila bilang palusot. Sinaway naman ng kaniyang mga kasamahan yung ka-team namin na nanukso sa akin. Sige na ma'am, mauna ka na po. Iiwan ko na lang sa desk mo yung final presentation namin. At saka ikaw na lang po bahala mag-review bukas. Okay, sige. Kung may time kayo, pwede nyo ring i-email sa akin para ma-review ko na lang din kapag tapos na kami ng kapatid ko sa lakad namin. Sabi ko. Okay po, noted po ma'am. Pagkatapos noon ay umalis na ako, Ma'am Iya. Hindi na po umuulan. Kaya na sa kabilang kanto na noon, etong si Matthew na nag-aantay. Kasi kapag hindi po umuulan, yung gwardya po ng building na dalawa sila ay nasa labas. Kaya naman sinadya niya talagang layuan ng konti para hindi kami mahalata. Nung umakyat na ako sa sasakyan niya, ay hinawakan niya ulit ang kamay ko. Pagkatapos ay siniil niya ako ng halik sa labi bago niya pinaandar ang kanyang sasakyan. Hindi ko alam pero para bang meron na kaming naging sikretong usapan pagkatapos noon. Ibang daan ang binabaybay ng kotse niya. Hindi yung daan papunta sa apartment ko. Dinalan niya ako sa kondo niya, Mama Mia. Wala akong sinabi. Hindi ko rin siya tinanong. Pero sa bawat hakbang ko papasok sa silid niya, ay para akong naghuhubad ng bawat pangakong sinabi ko noon sa sarili ko. Sinabi ko kasi noon, Mama Mia, dahil nga may kakaiba akong pagnanasa, dahil nga may kakaibang init sa katawan ko, ay pinangako kong hinding-hindi ako magkakaroon ng relasyon sa opisina. Una, ayoko pong machismis. Kasi alam nyo naman, 'di ba? May mga lalaki talagang proud na proud, lalo na pagdating sa sex life nila at pinagsasabi pa ito sa iba. Sabi ko, hindi ako papatol sa isang mapusok na lalaki. Dahil kapag pareho kaming mapusok, ay baka pareho kaming mapaso at masunog sa init naming dalawa. Sabi ko rin, hindi din ako papatol sa mga lalaking alam kong maraming mga babae. Na hindi ako mapapasali sa mga listahan ng mga playboy ng bayan. Pero kahit na alam kong ganon si Matthew, kahit na alam kong mapanukso siya sa iba't ibang babae, ay heto ako, Mama Mia. Hubad ang takot. Hubad ang pangamba. Nang hinalikan na niya ako ng buong siil at init, ay hindi ako tumutol. Bagkus ay lumaban pa ako. Lahat ng nakita ko, pinanood ko sa internet, lahat yun, Mama Mia, kung paano humalik ay sinadya kong gawin sa kanya. Sa wakas, hindi na lang unan, hindi na lang laruan, hindi na lang salamin ang aking hinahalikan. At nang alisin niya ang suot ko ay hindi ako nahiya. Nang haplusin niya ang balat ko ay gumanti ako ng halik, ng yakap, ng haplos, ng halingging at ng ungol. Niana, ang ganda mo. Sabi niya habang humihingal siya sa ginagawa naming dalawa. Wala akong pake sa ganda, Matthew. Gusto ko lang na maramdaman na babae ako sa'yo. Sabi ko naman at buong alab ko siyang hinalikan. At binigay nga niya sa akin ang hinihiling ko, Mama Mia. Buong gabi, buong lakas, buong pagnanasa. Iba pala talaga kapag actual na
kaysa sa napapanood mo lamang sa video. Kakaiba po si Matthew kaysa sa mga dati ko pong naging boyfriends. Mainit, maalab. Nasasabayan niya ang mga pangangailangan ko. Nabibigay niya ang init na hinahanap-hanap ko. Hindi ko alam kung ilang beses akong nagpaubaya. Ang alam ko lamang, Mama Mia, sa mga mata ni Matthew ay tuluyan ng nabura si Ayanna na seryoso sa opisina. Sa mga mata ni Matthew, ako na si Ayanna na uhaw na uhaw. Si Ayanna na bigay na bigay. Si Ayanna na nahulog na ng tuluyan sa sarili niyang patibong. At mula nga noon, Mama Mia, ay halos gabi-gabi na kung magniig kami ni Matthew. Hindi na ako nanonood ng mga malalaswang palabas sa internet dahil aktwal ko na po itong nararanasan sa piling ni Matthew. Sa sumunod na mga linggo, walang formal na usapan kaming dalawa ni Matthew tungkol sa kung ano ba ang relasyon naming dalawa. Basta nagpapainit kami sa kama. Basta nagniniig kaming dalawa. Pero alam kong hindi rin naman ito simpleng laro lamang. Lihim naming tinitikman ang bawat sandaling pwede naming agawin. At Mama Mia, habang tumatagal at lumilipas po ang mga araw, ay mas lalo pa po kaming naging mapangahas ni Matthew sa isa't isa. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, meron pong parte ng opisina na hindi hagip ng mga CCTV cameras. At kapag nandun kami sa mga parting yon, kapag walang ibang tao ay naghahalikan, naglalamasan, nag-aaplusan at naghahawakan kaming dalawa. At minsan na rin naming ginawa ng all the way sa loob ng CR ng opisina. Lalo na kapag gabi na. Lalo na kapag kukonti na lang ang tao. At Mama Mia, hindi pa kami nakontento sa ganon. Dumating din sa punto na kahit may ibang mga tao, ay palihim na rin kaming dalawa na naghahalikan sa likuran nila. Tila ba mas lalong umiinit ang pakiramdam namin kapag alam namin na sa anumang oras ay merong pwedeng umagaw at merong pwedeng makahanap at makakita sa mainit na pinaggagawa naming dalawa. Sa CR ng opisina, sa kotse, pati na rin sa elevator sa mga sandaling walang ibang tao. Halos hindi namin mapigilan ang sarili namin. Sa ilalim din ng mesa ko, habang may late meeting, nagkahawakan kami. Naghahaplusan sa ilalim dahil magkatabi naman kaming dalawa. Minsan nga, Mama Mia, ay ginagamitan pa niya ako ng kanyang mga daliri sa ilalim. Natuto na rin ako noong magsuot ng palda. At kapag nakapalda ako, ay dun siya mas lalong nag-iinit. Sinisigurado ko talaga na tuwing meeting ay nagpapalda ako dahil magkatabi kaming dalawa, kaya malaya niyang naipapasok ang kamay niya. Mainit, mapanganib, pero totoo. Kakaibang ligaya ang hatid nito sa puso ko. Pero Mama Mia, habang lumalalim ang gabi, habang lumalalim ang namamagitan sa amin, ay lumalalim din naman ang aking damdamin. Hindi ka na laro para sa akin, Ayanna. Sabi niya isang gabi habang yakap niya ako mula sa likod at nasa loob kami ng kaniyang kondo. Ano pala ako? Ikaw yung hinahanap ko sa bawat umaga. Mama Mia, aaminin ko po. Una,
unang beses kong nakaramdam ng ganito katindi sa isang lalaki. Pero sabi nga nila, lahat ng mga may umpisa ay meron rin siyempreng katapusan. Dumating ang isang balita. Matatapos na ang kontrata ni Matthew. Hindi siya sigurado kung ire-renew pa siya. Isang linggo bago ang huling araw niya ay niyaya niya akong magbakasyon. Malayo, tahimik, walang ibang tao at tanging kaming dalawa lamang. Sa gabing yon ay walang inhibisyon, Mama Mia. Walang natira kundi ako lamang at siya. Ayana, pwede ba kitang dalhin sa buhay ko? Ang tanong, kaya mo ba akong dalhin sa buhay mo? Tanong ko sa kanya. Subukan natin. Ngayon lang? Habang buhay kung papayag ka. Tahimik ako, Mama Mia. Hindi ko akalain na ang isang playboy na katulad ni Matthew ay magsasalita ng ganito sa akin. Hindi ko rin alam, Mama Mia, kung ang mga sinasabi niyang yon ay may katotohanan ba o nadala lamang siya ng init naming dalawa. Nasasabayan ko kasi ang init niya. Lahat ng trip niya, kahit anong posisyon, kahit saan, hindi ako humihindi. Pumapayag lamang ako. Nakatingin ako sa kanya. Nasa kamay ko pala ang desisyon kung ano ang kahihinatnan naming dalawa. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, sa unang pagkakataon ay pinili kong hindi siya sagutin. Hindi ko kasi sigurado sa sarili ko. Oo, may nararamdaman ako kay Matthew. Pero Mama Mia, kahit may nararamdaman na ako sa kanya, aaminin ko po. May mga pagkakataon na namimiss ko pa rin ang manood ng kahit na mga malalaswang video sa internet. Hindi ko alam kung siya na ba talaga ang gusto ko habang buhay. Hanggang sa lumipas ang mga buwan mula nung umalis si Matthew. Mama Mia, hindi ko alam kung talagang biro lang yung mga sinabi niya sa akin dati o talagang totoo yun. Pero mula nung hindi ko siya sagutin, ay hindi na rin pa bumalik si Matthew sa buhay ko. Paggabi, kapag tahimik na tahimik ang lahat, kapag tapos na ako sa ritual ko at nakapatay na ang computer ko, ay naiisip ko pa rin naman siya. Ang mga halik niya, ang init na hatid noon sa akin, ang tensyon, ang larong pinaglaruan naming pareho, hanggang sa hindi na namin malaman kung sino ba talaga ang natalo at sino ba talaga ang nanalo sa aming dalawa. Ako si Ayana. Ako ang babaeng tumanggap ng tukso. Ako ang babaeng minahal niya pero hindi pinili ang magpakatotoo. At ako pa rin ang babaeng nabubuhay sa alaala ng ilang mga gabing alam kong hindi na mauulit pa. Sa ngayon, Mama Mia, ay single pa rin ako. Sa ngayon, ang tanging kasama ko sa gabi ay ang personal computer ko at ang mga laruan na nabili ko online. At ang imahinasyon ko na nasa mga mata pa rin ni Matthew. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong aking kwento. Hindi ko alam kung huhusgahan ba ako ng iyong mga tagapakinig, Mama Mia. Ang alam ko lamang ay nilabas ko lang ang totoo kong nararamdaman. Hanggang dito na lang at salamat po ulit, Ayana. Whew! Grabing tukso ang hatid kay Ayana, ano? Grabe naman. Well, hindi ko naman siya masisisi dahil lahat naman siguro tayo, may iba't ibang uri ng pangangailangan. Sabi nga, we are all created unique.
So, unique din ang mga pangangailangan natin, unique din ang pagkontrol natin sa ating sarili, unique din ang mga init na ating nararamdaman, ganun. Nako, ayan na. Hindi naman siya humihingi ng ano, no? Hindi siya humihingi ng payo o ng kung ano. Parang gusto lang niyang mag-share. At maraming salamat sa pag-share mo ng iyo naman talagang nag-iinit na kwento dito sa atin. And syempre sa mga may komentaryo or may mga opinion dyan, pwede po kayong mag-comment down below. Pero be gentle with your comment, okay? And syempre naman, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-abot sa puntong ito ng ating video. At kung nakaabot ka sa puntong ito, please i-share mo na ang video na to. Hindi ba kayo mag-aalangan na i-share ito? Please paki-share naman at paki-like ng video. At syempre, kapag tapos na kayo mag-share at mag-like, i-check nyo na rin kung kayo ba ay subscriber na dito sa ating channel. Dahil sa ngayon, meron po tayong mga 25 to 30% viewers na hindi pa po subscriber ng ating channel. So, please do subscribe at tulungan nyo po akong ma-hit ang ating munti, hindi ko alam. Na ano lang naman, na pangarap for the end of this year, ang umabot ng 100,000 subscribers. Grabing pangarap yan, ano? 'Di ba? So, tulungan nyo ako at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron po tayong bagong upload na nilalabas dito sa atin pong channel. Hello po ako sa ating mga members. Ayan, nakikita ko na kung saan yung mga members. Saan yun? Ayun. Eto. Ang mga members natin, nako, dumadami po tayo. Hi ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Giovanni Bailong, kay Easy Gale, kay Gimaras Girl, kay G. Antorio, and kay Angeline Puaso. Maraming salamat sa atin pong mga members. Maraming thank you. At syempre, nako, wag kayong mag-alala dahil nag-iisip pa po tayo ng atin pong pwedeng maging content. Content ba? Oo, sa pa-members natin, 'di ba? Pero syempre, dahil members kayo, araw-araw ko kayong babatiin at uuna kayo talaga sa mga bati na ganyan. Hi ako kay Beb Perer, maraming salamat. Hi kay Chazzy Chai, kay Frix Magno, kay Lynn Cruz, maraming thank you. Sally Buma, Zaida Vidal, kay Dagoplo Evelyn. Hi din ako kay Stephanie Liagono Reliona, maraming salamat. Oo, kay Angeline Puaso ulit na ating member. Hello sa'yo. Nagtanong siya paano magpa-member. Na-member na pala siya. Hindi ko pa nasagot yung tanong niya. Tapos na niyang ma-figure out on her own. Ay, ako kay Chris Yee. Maraming salamat. Natawa ako dun sa niya, sa komento niya dun sa video natin na Mapang-akit na Alindog. Sabi niya, simula pa lang I love my own. Air supply ka ba, sender? Believe ka sa sarili mo eh. Hello rin ako kay Lina Ladeza, Katie BGNZLS. Tama po ba ang pagkabasa ko? Hi din ako kay Calm Mountain Landscape. Maraming salamat all the way from Bahrain. Kay Blender Cruz, kay Eileen Ersando, kay Elizabeth Lagunday, Jenny V. Pineda, maraming salamat sa Reynaldo De Vera, kay Ed Santos, kay Rudy Bulay, maraming salamat. Queen Yara, hello rin ako. Kay D. Tartser, tama po ba ang pagkabasa ko ha? Hi din ako kay Jessa May Cruz at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Nako, sa lahat po ng mga nag-comment sa atin, maraming salamat sa lahat po ng ating mga subscribers. I love you! Pati na rin dun sa ating mga members, subscriber na, member pa. I love you all so much. Maraming salamat. At syempre, nako, bukas ibang kwento na naman ang ating pagsasaluhan at maraming salamat po ulit sa inyo, naway nabigyan ko kayo ng entertainment para sa araw na to. Paalam at mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye!